Ito po ang kanilang Honda CB500F. Ngayong araw ay sisilipin natin kung gaano nga ba kaganda ang naked touring bike na ito. Yan ang ating aalamin ngayon. Tara! Ito naman po yung kanilang Honda CB500F, isang napaka-porma na naked touring bike. Ito pong kanyang headlight medyo mahaba rin, no? At astig din ng pagkakadesign nitong kanyang headlight. Mayroon po siyang partition dito sa gitna, mayroon po siyang high beam and low beam, at mayroon po pala siya ritong split na daytime running light dito sa bandang itaas. At napansin ko lang, nagkaroon po pala ng windlet dito sa bandang ibaba, at nagkaroon po siya ng touch ng carbon dito sa gitna hanggang dito sa mga gilid. Kitang-kita natin. At ito po palang kanyang headlight cover is combination po ito ng metallic black at saka glossy black. At ito naman pong kanyang extension cover para po dito sa kanyang digital display. Nagkaroon din ng touch ng carbon dito sa gitna hanggang rito sa gilid. At dito naman po located itong kanyang mga turn signals na nakapop up. LED na rin po yan. Dumako naman po tayo rito sa kanyang front suspension. Ito po pala ay equipped with inverted telescopic fork. Gold yung color. At ang brand name po nito is Showa brand. Kaya maaasahan natin na makakapagbigay po yan ng outstanding na bouncing performance dahil Japanese brand po yan. At pagdating naman po rito sa kanyang front braking system, ito po ay equipped with dual rotor disc brake, naka-flower design, along with 2-pot caliper na Nissin brand. Gray naman po yung kulay. At ito po pala ay mayroong ABS. So naka-dual channel ABS na po to, both front and rear. So ang kagandahan yan, pagdating po sa mga sudden stop, nakakapagbigay po yan ng smooth na braking power. Bumalik naman tayo rito sa bandang ibaba. Ito naman pong kanyang cast wheel is naka-wide design po siya na matte black. At ang sukat naman po ng kanyang gulong rito sa harapan ay may sukat na 120 by 70/17. Ang kanyang stock tires is tubeless na po siya na pang city riding condition. Ito naman pong kanyang front fender is glossy black finish. Maganda rin, no? Very attractive yung kanyang pagkakadesign. Mapunta naman po tayo rito sa bandang itaas. Silipin naman po natin itong kanyang fully digital meter panel display. Mayroon pong light indicator dito sa kanan. Mayroon naman po rito sa bandang ibaba, 2 button selector naman po. At gumagamit naman po ito ng mechanical key para sa kanyang ignition. May lock na rin po siya for safety purposes. At ito pong kanyang handlebar is naka-naked po siya. Glossy black naman po yung pagkaka-finish or metallic matte black po siya. At pagdating naman po sa kanyang mga button selector, mayroon po itong passing light, high beam and low beam, ang kanyang horn at ang kanyang turn signal selector. At ito naman pong kanyang clutch lever is chrome color po siya. Habang dito naman po sa kabila, mayroon po itong engine kill switch, hazard, electric starter, at chrome color din po itong kanyang front brake lever. At ang kagandahan niyan, ito po ay adjustable. Ito naman pong kanyang fuel tank, napakalaki, no? At napaka-flawless din ang pagkaka-design. Metallic matte black naman po yung kanyang kulay. May nakalagay po rito na Honda na decal. At ito pong kanyang fuel tip, rounded shape po siya na silver, tas nagkaroon ng gray dito sa bandang gitna. Anyway mga ka-LM, ito po pala ay mayroong 17.1 liters na fuel tank capacity. At mayroon naman po itong fuel consumption na 28.6 km per liter. Dumako naman tayo rito sa bandang ibaba. Ito po pala mga ka-LM, nagkaroon po siya rito ng extension body cover. May minimal decal rito na silver tapos gray. Nagkaroon po siya ng two-tone color combination na glossy black tapos matte. At mayroon pala ritong touch ng carbon mga ka-LM. At dito sa bandang harapan, mayroon po siya ritong honeycomb grills. At dito naman po sa bandang harapan, makikita po natin dito ito pong kanyang radiator. So ito po pala mga ka-LM ay equipped with liquid cooling system. Kaya maaasahan po natin pagdating sa mga malalayong biyahe. At ang atin pong Honda CB500F ay mayroon po itong 789mm na seat height. Ngayon naman po ay susubukan nating sakyan para maipakita ko sa inyo kung gaano nga ba ito kataas. By the way mga ka-LM, ang aking height is just around 5'6". Makikita nyo naman, tiptoe tayo, kunting-kunti lang naman. Kaya very manageable ito para sa mga tulad ko na 5'6" in height. Dumako naman po tayo rito sa kanyang engine. Ito pong kanyang engine is metallic matte brown color. May naka-intact naman po rito na Honda. At nakaterno po pala ito dito sa bandang itaas. Ito pong kanyang engine top cover. So same lang po sila na metallic matte brown. Speaking of engine mga ka-LM, ito po pala ay mayroong 471 cubic centimeter engine displacement. Naka-parallel twin cylinder, dual overhead cam,
4-stroke with 4 valve per cylinder. At mapunta naman po tayo rito sa kanyang side cover. Combination po pala ito ng glossy black with matte black. Nagkaroon pa ng touch ng carbon dito sa bandang gitna. At ito po pala ay mayroong 6-speed manual transmission. Mayroon po itong glossy black na side stand, ngunit wala po itong center stand. At very attractive naman po yung color nito pong kanyang pillion step para sa ating rider. Dahil chrome color po ito, the same lang din po rito sa pillion step ng ating back rider. At itong kanyang mga braces is die-cast na rin po siya na chrome color. At silipin naman po natin itong kanyang upuan. Maganda rin po itong kanyang upuan, matte black color. So rough naman po siya, anti-slip kaya hindi ka dudulas rito, malambot. At meron po pala siyang partition dito sa gitna. May susian din po rito na kung saan ay pwede po nating buksan itong upper part nitong upuan. May belt na rin po siya rito sa gitna. May touch pa ng carbon yan dito sa bandang gitna. At pagdating naman po rito sa kanyang side cover, combination po ulit ito ng matte black, tas nagkaroon pa pala ng touch ng carbon rito, and then glossy black. May minimal decal na nakalagay rito na gray, silver, tapos CB500F. Ito po yung kanyang model name. Mayroon na din po itong matte black na chain cover. Ayan, napakalapad. Dumako naman tayo rito sa bandang likuran. Silipin po natin itong kanyang tail light. Mahaba rin po yung pagkakadesign nitong kanyang tail light. LED na po yan. At ito pong kanyang rear fender, gumamit po sila ng metal rito, kaya very durable. Nandirito naman po itong kanyang mga turn signals na nakapop up, LED na po yan. May Honda decal dito sa gitna, at mayroon na rin po itong plate light. May light reflector dito sa gitna, at ito pong kanyang rear fender, ang kanyang nagsisilbing plate holder. Mapunta naman po tayo sa kanyang rear braking system. Ito po pala ay equipped with single rotor disc brake na naka-flower design with Nissin na single pot caliper, matte black color. At gaya po ng sabi ko, ito po ay naka-dual channel ABS, both rear and front. At ito pong kanyang cast wheel is matte black color na Y design. At ang sukat naman po nitong kanyang gulong rito sa likuran, ito po ay mayroong sukat na 160 by 60/17. At ito pong kanyang tambucho, napaka-astig din, no? Ito pong kanyang head protection guard is para po siyang metallic silver. Ganon din po yung kanyang tip, at mayroon po pala itong dual exhaust. At pagdating naman po sa kanyang rear suspension, ito po ay gumagamit ng monoshock absorber. Glossy black naman po yung coil spring na ginamit nila rito. Silipin natin, adjustable po siya. So ang kagandahan po niyan, pwede po nating pataasin or pababain yung seat height ng motorcycle na to, at pwede nating palambutin or patigasin yung kanyang bouncing performance. At ang presyo naman po nito pong kanilang Honda CB500F ay nagkakahalaga po ito ng 379,000 pesos. At kung balak mo naman pong bumili ng cash, ay nagkakahalaga po ito ng 382,500 pesos. At kung balak mo naman pong kumuha ng hulugan, ay kailangan mo lang pong mag-down payment ng 142,576 pesos. At para naman po sa mga nakapanood ng video na ito at interesado pong maglabas nito pong kanilang Honda CB500F, ay available po ito sa cash at installment basis. At maaari nyo po silang puntahan at bisitahin. Dito po yan sa Honda Big Wing, Calasiao, Pangasinan.